sad ng Commission on Elections ang kanilang kampanyang Detainees' Right to Register and Vote. Sa mga nakalipas na botohan, hindi pinapayagang bumoto ang mga bilanggo dahil na rin sa kakulangan ng batas o regulasyon hinggil sa kung papaano nga ba makakaboto ang mga nakakulong. Pero mismong ang pamahalaan na ang nagsabing may kapangyarihan at karapatang bumoto ang bawat mamamayan, nasa loob man ito o labas ng bilangguan. Ayon kay COMELEC Commissioner Rene Sarmiento, bukod sa napakahalaga ng boto ng mga bilanggo sa halalan, posibleng magbigay daan din ito para sa mga mahalagang reforma sa loob ng bilangguan. Ito po ikaw naunahan sa kasaysayan ng ating jail bureau, ng ating po mga pansamantalang nakapiit ay binigyan po ng karapatan na muli po silang makaboto. Maging ang mga babaeng bilanggong ito sa Quezon City Jail, ikinalugod na sa wakas ay kinilala na ang kanilang karapatang bumoto. Masaya po ako at nabigyan po kami ng pagkakataon ng mga bilanggo. Although na nililitis pa lang po yung aming kaso, masaya-masaya po kami kahit paano po makakaboto na po kami. Katuwang ng COMELEC sa proyekto ang DILG, Commission on Human Rights at ang Bureau of Jail Management and Penology. Ako si Marian Alivio, Nagbabalita Express. At marami pang Express Balita sa aming pagbabalik. Naalarma ang Pangulong Gloria Arroyo sa paglabas ng balita hinggil sa umunoy pambubugbog ni Deputy National Security Advisor Luis Chavit Singson sa dating live-in partner nito na si Rachel Chongson. Ayon kay Presidential Deputy Advisor Lorelai Fajardo, ipinag-utos na ni Pangulong Arroyo kay National Security Advisor Norberto Gonzales na imbestigahan ang kaso. Pero ayon kay Fajardo, sa ngayon ay wala pang kasong administratibo na isinampa laban kay Singson. Kasabay nito ay tiniyak ng Malacanang na walang sasantuhin ang batas sa kasong ito. Hindi umano kinukonsinti ng gobyerno ang anumang uri ng karahasan. Kinilala na ng pulisya ang isa sa dalawang suspect sa pagpaslang kay Ilocos Norte Electric Cooperative Board President Lorenzo Ray Ruiz. Siya si Juanito Mateo Atcheta, residente ng Dadalaquiten sa Sinait, Ilocos Sur. Posible mo nung kabilang sa isang gun for hire syndicate si Ancheta. Binaril si Ruiz noong Setyembre 4 ng umaga sa Langayan sa Curimao, Ilocos Norte. Dadalo sana sa isang board meeting ng araw na yon si Ruiz. Samantala, nilinaw ni Presidential Deputy Spokesperson Lorelai Fajardo na walang kinalaman ng Malacanang sa paglipat ng kustodya ng convicted rapist na si Francisco Juan Larrañaga mula sa Muntinlupa patungong Spain. Ani Fajardo, bahagi ito ng kasunduan ng dalawang bansa na tinatawag na Philippine-Spain Transfer of Sentenced Persons Agreement. Gayunman, siniguro ng Malacanang na hindi sarado ang pintuan ng gobyerno sa muling pag-aaral ng treaty, pero mahabang proseso daw ang pagdadaanan nito. Samantala, muling namayani ang mga Pilipino sa larong bilyar sa pagtatapos ng Party Casino Network Cup of Pool sa Quezon City kagabi. Tinalo na Efren Bata Reyes at Francisco Django Bustamante sina Ralph Soquet at Thorsten Homan ng Germany sa score na 11-9. Nabawi ng dalawang Pinoy pool legends ang koronang una nilang napanalunan noong 2008 nang mai-shoot ni Reyes ang 9-ball na tumapos sa 4 na araw na tournament na ginanap sa SM City North Annex. Napagwagyaan nila ang premium $60,000. Mahigit sa 2 milyong Pinoy mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nakinabang sa ginawang medical at dental mission ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon. Tinawag itong 100% in one day. 100,000 mga doktor, dentista, nurse, pharmacist at iba pang healthcare professionals ang nagboluntaryong magbigay ng libreng serbisyo sa mahigit 40,000 barangay sa bansa. Kabilang sa mga serbisyong kanilang ibinigay ang minor surgery at pagbibigay ng libreng gamot. Nagsimula ng magbantay ang pulisya sa posibleng pagtaas ng mga insidente ng kidnapping ngayong papalapitang 2010 elections. Ayon kay Senior Superintendent Isagani Neres, hepe ng PNP Anti-Crime and Emergency Response, ito'y lalot na pabalitang konektado na sa isang aspiring politician sa Pangasinan ang 5 hinihinalang kidnapper na napatay sa nasabing lalawigan noong Abril.
Mula Enero hanggang Agosto, 25 na ang naitalang kaso ng kidnapping ng pulisya, kung saan 70% ang mula sa Mindanao. At yan po mga pinakahuling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman ang iyong katotong Bing Formento. Pansamantala kaming namamaalam at magbabalik bukas alas 4:30 ng hapon dito lang sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Ang gagawin mo kung manalo ka ng 7